Magandang araw mga kapiston, panibagong video na naman ang aking ginawa. Ngayong araw na to mga kapiston, pag-usapan natin kung paano ba mag-diagnose ng EPS o yung tinatawag na Electronic Power Steering. Yan ang topic natin ngayon mga kapiston. Bali ang gagawin ko ngayon mga kapiston, ipapaliwanag ko sa inyo yung step by step kung paano i-diagnose ang Electronic Power Steering o EPS. Hindi ko sa inyo ma-demo mga kapiston kasi unang-una wala tayong gagamiting sasakyan kasi wala tayo sa Pilipinas. Kaya kapag nakauwi ako ng Pilipinas mga kapiston, yung mga susunod na mga video ko ay actual na. Ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng mga parts sa inyong sasakyan. Mga basic na paraan yun. Sa ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo yung step by step kung paano ba i-diagnose ang EPS o yung tinatawag na Electronic Power Steering. Dalawa lang ang kadalasang nagiging problema ng EPS o ng Electronic Power Steering. Una, matigas ang manubela o matigas ikutin ang manubela. Pangalawa, maingay ang steering. Ngayon mga kapiston, kapag ang ingay ng EPS mo ay grinding noise, ang pinaka-problema na niyan ay mismong rack and pinion. Nasa loob na ng rack and pinion ang problema niyan. So ibig sabihin mga kapiston, automatic kapag narinig mo ang grinding noise sa steering mo, palitan mo na ng rack and pinion kasi nasa loob ng rack and pinion ang problema. Kapag naman matigas ang manubela, medyo marami tayong kailangang i-check dito para ma-confirm natin kung nasaan yung pinaka-problema ng EPS. So ito yung mga una mong gagawin mga kapiston kapag magdadiagnose ka ng matigas na steering kapag naka-EPS ang iyong sasakyan. Una, i-check mo ang condition ng iyong battery, kung good ba or bad. Kasi kung sira na ang battery mga kapiston, isa yan sa dahilan kung bakit titigas ang steering ng iyong sasakyan. Walang kuryente na dumadaloy sa EPS. Yan ang una, check mo muna ang battery. Pangalawa, i-check mo ang charging ng iyong sasakyan. Halimbawa, good yung battery pero hindi naman nagcha-charge ang alternator. So malolobat din ang battery. Kapag nalobat ang battery mga kapiston, titigas din ang steering ng iyong sasakyan o ng EPS mo. Kaya kapag chinek mo ang battery, i-check mo din ang charging system. Yun ang pangalawa, pag-check sa charging. Pangatlo, halimbawa mga kapiston, na-check mo na ang battery at charging at ito ay good. Ibig sabihin walang problema sa battery at sa charging system. Ang sunod na gagawin mo mga kapiston, ignition on mo yung susi. Tapos punta ka sa ilalim. Tingnan mo yung EPS. May makikita kang connector o socket na konektado sa mismong motor ng EPS. Tatanggalin mo ito at kukuhaan mo ng voltage. Kailangan ang makuha mong voltage dito mga kapiston ay 12 volts. Kapag nakatanggal sa socket. Kasi ang connector na ito mga kapiston ay dalawa lang ito, isang positive at isang negative. Malaking wire ito na konektado sa motor ng EPS. Kailangan kuhaan mo yan ng voltage. Dapat ang makukuha mo dyang voltage ay 12 volts kapag nakatanggal yung connector sa mismong EPS motor. Ulitin ko, dapat 12 volts ang makuha mong voltahe dun sa connector na yon kapag yun ay tinanggal mo dun sa mismong EPS motor. Ngayon kapag hindi 12 volts ang nakuha mo, halimbawa 0 volts, ibig sabihin mga kapiston, merong putol na wire papunta sa battery or merong pumutok na fuse na konektado sa mismong EPS motor. Yun ang kailangan mong tingnan sa wiring diagram para matrace mo kung nasaan yung putol na wire. Sunod mga kapiston, halimbawa na check mo na ang battery, charging, ito ay good, walang problema.
na-check mo na rin yung connector ng EPS motor, merong 12 volts. Ibig sabihin walang problema sa wiring. Ngayon, ang sunod na gagawin mo na mga kapiston, dahil walang problema sa charging at sa battery at saka sa wiring, ang sunod na gagawin mo mga kapiston, ipapa-scan mo na kasi maaring nasa module ng EPS ang problema. Wala sa charging, wala sa battery, wala sa wiring. Nasa mismong module ng EPS. Kaya ang gagawin natin, ipapa-scan natin. Kapag yan ay pina-scan mo at lumabas dyan ang U code, ibig sabihin module ang problema niyan. Halimbawa, ang lumabas sa scanner ay ganitong code, U3000. Tapos merong description na module internal failure. Ibig sabihin mga kapiston, module ng EPS ang problema. Yung U mga kapiston, yung letter U, yun ay indicate na module. Ibig sabihin mga kapiston, kapag nag-i-scan ka sa iyong sasakyan at lumalabas yung letter U, ibig sabihin mga kapiston, module ang problema kapag ganun. Nasa module ang problema. Kaya mga kapiston, kapag halimbawa sira ang computer box ng ating sasakyan, sira ang module ng ABS, sira ang module ng airbag, sira ang module ng power steering o ng EPS, laging nagsisimula yan sa U, sa letter U. Kasi yung U ay nagre-represent ng module. Yun ang ibig sabihin ng U, mga kapiston, sa code ng ating sasakyan. So yun lang mga kapiston, at sana may natutunan ka sa video natin ngayon, at kung may natutunan ka, please subscribe sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy yung mga basic video, mga basic na kaalaman tungkol sa iyong sasakyan.